So gusto ko lang magbahagi sa inyo ng isang maikling kwento. So kwento ng buhay ko ditong mga nagdaang linggo. Ah, ako, nagtatrabaho ako sa medyo malayong lugar. Hindi naman kalayuan, pero medyo malayo din. Sobrang tulad ng ilan sa atin, sobrang daming schedules, sobrang daming ginagawa, sa trabaho, maging sa labas ng trabaho, sa labas ng church, sobrang dami. Pero kahit na gano'n, alam niyo yung pinaunawa sa akin ng Panginoon. So, dami kang ginagawa, madaming mga bagay na pwedeng makahadlang para maging all out ka or maging all out po tayo sa Panginoon. Pero, hindi yun yung tunay na kwento ng buhay eh. Alam niyo yung tunay na kwento ng buhay? Na kahit sobrang daming pinapakita sa atin ng mundong ito, ay hindi nun mahahadlangan yung puso natin bilang mga sumasamba at totoong naglilingkod sa Diyos para magkaroon tayo ng totoong puso na sumasamba ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, inaniyahan ko po ang bawat isa na tayo po tumayo, ating pong palakpakan at sambahin ang ating Panginoong Jesus sa hapunong ito. Masyadong abala ang paligid, pero may tinig sa loob ko. Pagod na ang kaluluwa, sa iyo lang hihiga. Hindi sapat ang lakas ko, hindi sapat ang alam ko. Kung wala ka, Panginoon, ako'y wala rin. Kaya tatawag ako, kahit pa mahina, kahit pa masagang tinig, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang, Jesus. Tulad ng santa, luhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang Diyos ko. Sa bawat hakbang ng paa ko, ikaw ang direksyon. Sa mga tanong na walang sagot, ikaw ang tugon. Hindi ko hawak ang bukas, pero hawak mo ako. At sapat na yun, sapat na yun. Sa dilim man o liwanag, ikaw ang aking awit. Sa luha man o galang, sa iyong agapit. So, ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang, Jesus. Tulad ng santa, luhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang Diyos ko. Sa higaan ko, ikaw ang alaala, sa kalagitnaan ng gabi. Ikaw ang hinahanap bago sumikat ang araw. Ikaw ang Diyos na hindi bumibitaw. Hindi ko hahawakan ang pangarap, isusuko ko ang lahat. Hindi kayang iligtas ang sarili. Sigaw mo! Ikaw lang ang sapat. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat,
Ikaw ang sigaw, ikaw ang awit. Sa bawat hakbang, sa bawat hakbang, ikaw ang sentro. Ikaw ang sigaw, ikaw ang awit. Ikaw ang lahat. Oh Jesus, sinamba kita, O Diyos. Pinupuri ka, itinataas, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Ikaw, O Diyos, ang naiso ng amin ng mga buhay. At sa orasong ito, Ikaw, O Diyos, ang manahan sa amin ng mga puso, sa amin ng mga sarili. Walang ibang maranasan, kundi Ikaw lamang. O Jesus. Jesus. Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong binago, kaya ngayon'y naglilingkod sa'yo. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapang mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ang buhay ko sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong binago, kaya ngayon'y naglilingkod sa'yo. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapang mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Itataas dakilang
pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko. Mahal kita, Panginoong Hesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapag mo. Inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Church, kung ito yung unang pagkakataon na gagawin niyo ito, bakit hindi mo sabihin sa Panginoon na, Panginoon, sinusuko ko ho ang aking buhay ho sa inyo. Sinusuko ko ho, O Diyos, ang lahat sa akin ng buhay. Matagumpayan, mga bagay na nakakamtan ko ho sa mundong ito. Mga material na bagay ho na akala ko ho, Panginoon, ay makakapuno ho sa akin ng puso. Mga bagay na akala ko ho, Panginoon, ay makakapagpasaya ho sa akin. Lord, ibinibigay ko ho ito lahat sa inyo. At hinahayaan ko, Panginoon, na ikaw ang manguna at maghari ho sa akin ng buhay. At Panginoon, hayaan niyo ang awiting kong ito ay maging anyo ho ng pag-aalay ko ho ng akin nung kalahat-lahatan sa inyo. Walang tira, Panginoon. Lahat ho ay sa inyo. Sapagkat ikaw ang aking Diyos na nagmahal ho sa akin, na nag-alay ng inyong buhay ho sa akin. Jesus. Jesus. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko. Mahal kita, Panginoong Hesus. Bibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapang mo. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Itataas, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko. Mahal kita, Panginoong Hesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Mahal kita, Panginoong Hesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Ang buhay ko sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa iyo. Jesus, sinasamba kita, Panginoon. Tinataas o, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan. Tunay na ikaw ay tapat na Diyos na hindi nagbabago sa inyong mga pangako. At patuloy kang aawitan at sasambahin. Aming Diyos, aming Ama.
buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at mapakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo
Sinasamba kita, O Diyos. Tunay na ikaw ang dakilang Diyos na walang hanggan, Panginoon naming Ama. Kaya sa oras ng ito, ang aming pinakamataas na papuri, ang pinakamataas ng pagsamba, ay walang hong ibang pag-aalayan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Sambahin ka ng aming hong mga labi, sambahin ka ng aming hong mga lakas, Panginoon. Sambahin ka ng bawat buhay, ng bawat tao, O Diyos, aming Ama. Tunay na ikaw ang dakilang Diyos na hindi ho nagbabago sa inyong mga pangako, aming Ama. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, oh Jesus, Jesus, ikaw ang Panginoon, ikaw ang aming Diyos na dakila. Kaya sa oras ng ito, sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagdakil at pasasalamat ay walang pag-aalayan, kundi ang pangalan mo lamang. Walang ibang pangalan, kundi ikaw lamang, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Ano po? Ang ganda po nung kwento. Sana po napalakas po tayo. Sa mga hindi po nakakakilala, si Christian po ay worker po natin na nag-migrate po una po sa Las Vegas. Tapos po, nauna po yung asawa niya sa Amerika. Naalala ko lang po, kwento ko lang, kasi nung ini-interview po siya sa US, nung una po kasi, hindi po siya na-approve. Tapos, nung pangalawa po, nag-pray daw po talaga siya sa Panginoon. Sabi niya, ikaw na bahala. Alam niyo po ba nung in-interview siya, wala naman siyang nasabi. Talagang, pagkilos po ng Panginoon, wala ho siyang nasabi. Pero sabi ho ng nag-interviewee po niya, sabi niya, you're approved. Pero wala po siya talagang sinabi kahit ano. Nakakatuwa po ang Panginoon. And then, nag-apply nga po yung wife niya na maging international student sa Canada. So, ngayon po ay nasa Canada na po sila. Si Christian po ay napakasipag po nating worker dito sa Avenue. At grabe po yung kwento, no? Kaya talagang napakahalaga po ng prayer. Kung meron po tayong mga kailangan pong iluhod sa Panginoon, ilaban niyo po yan sa panalangin. Dahil ang Panginoon po ang Diyos na tumutugon po ng panalangin. Grabe po yung kwento ng kanilang pangalawang anak. 5 months, inilabas na po. At sa buong time, hanggang siya ay mag 9 months, nasa ospital po sila. Sabi niya, $4 million ang bill nila. Kinompute po ng husband ko sa atin, 180 million ang kanilang naging bill sa ospital. Pero kahit isang, sabi nga niya, kahit 5, wala po silang binayaran. Sabi ko, grabe, kung dito po sa Pilipinas yun, ano na pong nangyari sa bata? Okay, so salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay magto 2 years na po yung baby. So isa nga pong malakas pa ulit na palakpak. At regular po nating nakakausap po ang mag-asawa si Neri. Yung wife po niya, ang pangalan po ay Neri. Okay, so yon po. Silang mag-asawa. Dito po sila kinasal sa Pilipinas at nag-migrate po sila sa ibang bansa. Salamat po sa Panginoon. Ang ganda po ng kwento. So ngayong hapon po, sabi po sa, flash lang po natin, John 12:24. Okay, so sinabi ko po sa inyo last time, last October 23,
nagkaroon po tayo ng bootcamp sa Pulang Bato at doon po ay nanawagan po ang Panginoon sa mga anak niya na handa pong humakbang at pasukin po ang full-time ministry, ang pastoral ministry. Ano po, kahapon po ay formal na po nating in-install si Pastor Gina, si Coach Gina sa Next Puktol. Palakpan nga po natin ang Panginoon. Ano po? So, dahil po si Pastor Raymart ay meron pong mas malaking gagawin po, na naka-assign po sa kanya. So, siya po ay hindi na po pang probinsya. Siya po ay pang city na. Iba po ang kalidad ng ating Pastor Raymart. So, pinromote po natin siya na magtayo po ng gawain po sa Manila, specifically sa Makati area. Kasi nandoon po yung kanyang workplace. Kaya po, kagabi po ay nasa Puktol po tayo para po i-turn over naman po kay Coach Gina ang Next Puktol. So sabi po dyan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay mananatili siyang mag-isa, ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Okay? Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it will remain a single seed. But if it dies, it will produce a harvest. Grabe po, At salamat po sa Panginoon kasi may mga manggagawa po tayo, may mga workers po tayo na talaga pong naging ay po ang verse na to at sila po'y namatay sa kanilang sarili. At kahapon po ay nasa bahay po sila, doon po sila nag-lunch. Andun po si Coach Gina, si Coach Dayan, si Coach Ralph, si Coach Marcelo, si Gideon. Si Gideon po ay tinawag ho ng Diyos hindi sa pastoral ministry pero full-time para po ipagtrabaho po ang gawain po ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nakatingin sa akin yung mama niya. Ito po ay Panginoon po yun eh. Hindi po kami ang pumilit sa Kanya, Panginoon po yun. So, iba-iba po ang tawag po natin. At ngayong hapon po, so habang pinapanood ko sila kahapon, sama-sama po kami nag-lunch po sa bahay. Sabi ko, Panginoon, ito yung mga magtatawid po ng gawain sa susunod na 23 years. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi mayroon na pong mga tumugon. At ngayong hapon po, ang atin pong magiging speaker ay isa po sa tinawag ng Diyos at namatay po sa kanyang sarili. Sila po ni Coach Marcelo po ay magtatayo po ng church sa Batangas City. So sila po ang magti-team up. Okay? At pag na-establish na po ang gawain po doon, ililid po yun ni Marcelo at ang atin pong speaker ngayon pong hapon ay mag-handle po siya ng ibang lugar kung saan po natin siya ilalagay, ibang church po ulit. So ganun po, kasi ang vision po natin dito sa The Avenue ay hindi lamang po dito sa San Juan. Tayo po'y lumalabas na po sa San Juan para po mas lalo pong maipakilala ang Panginoong Jesus sa mga lugar na alam po natin na marami pong tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. At yan po ay isa sa pangarapin po ng The Avenue. At ngayong hapon po, naalala ko po sa bootcamp, ako po yung nag-pray sa kanya. Pinagpe-pray ko lang po sa kanya ay, Lord, bigyan mo to ng katapangan. Alisin mo yung kaduwagan. Doon po siya tumugon. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po madali yung iniwanan po niya. Ang karera po ng magiging engineer dito sa Pilipinas ay malaking bagay. Pag sinabing engineer ka at license ka, talaga naman. Tapos sasabihin nila, ba't ka nagpastor? I-engineer ka pala. Diba? So, nakakatuwa po ang Panginoon dahil ang pamilya po niya ay
Sabi ko nga nakakatuwa tong mga tinawag na to. Yung isa po, isang sakong bigas ang pabaon ng magulang. Siya may pabigas din. Sabi ko, grabe, samantalang nung panahon namin, pinalayas kami. Ano po, ang dala-dala ko lang pamasahe from Manila to San Juan. Ano naman po natin, pero sila, mayroon pong mga pakape, mayroon pong pabigas, may electric fan. Ano po, ha? May pa-ice cream pa? Ha? May tricycle pa, oo nga. Yung isa may sasakyan pa. Ano po, grabe. Grabe yung favor ho ng Panginoon. Nakakatuwa po ang Panginoon. Sabi ko nga, bahala na ang Panginoon sa mga tinawag ng Diyos. Ano po. Sabi ho nung isang tatay sa kanya hong anak, yung isang full-time natin, si Coach Gina, hindi po siya pinapaalis sa kanila. Ayaw po siyang payagan ng kanyang tatay. Sabi nung kanyang ama daw, natatakot daw po siya para sa kanyang anak kasi marami pong pastor na mamatay ng Sabi ko sa kanya, okay lang yun. Pag namatay ka na walang pera, kasama mo naman ang Panginoon, sinunod mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Ano po, sabi ko, hindi pa naman tapos ang kwento. So ang iniwan po ng ating speaker ay ang kanyang career bilang isang licensed mechanical engineer. Diba? Yung iba dyan, yung pride ninyo na kayo engineer. Diba? Pero ito, ang kanya pong ipinagyayabang ngayon ay ang kanyang pagsunod sa kanyang patawagan. Hindi po yung pagiging engineer po niya. Salamat po sa Panginoon. Kaya po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po Engineer Ralph/Pastor Ralph Balmes. So magandang hapon po sa ating lahat. Parang 2 Sundays ago, narinig niyo po yung testimony ko. Sa mga narito po, hindi po madali yung pinagdaanan ko. Pero alam niyo po yung maganda dun sa kwento. Na kapag ang Diyos ang tumawag, ang Diyos din po ang nagpapatapang eh. At alam niyo po na sa pagsunod ko sa Panginoon, inihanda niya po ang pamilya ko eh. Sabi nga po ni Coach said, first time na may nag-full-time na inahatid ng parent. 1 week na po akong dito nakatira ngayon sa bayan ng San Juan. So ngayong hapon po, ang katotohanan po ay may iba't ibang anggulo at paraan ng paglapit sa atin. Hindi ito nagbabago, pero ang paraan ng pag-unawa natin ay lumalalim sa bawat pagkakataon. Kaya ngayong linggo, hayaan niyo lamang po na sabay-sabay nating tingnan ng isa pang mas malalim na muka ng Romans 11, 7 hanggang 10 na ibinahagi po sa atin last Sunday ni Coach MJ. Hindi po para ulitin lamang ang ating mga narinig na, kundi para mas makita po natin at mas maintindihan po natin kung paano gumagalaw ang katapatan ng Diyos sa gitna ng kabiguan ng mga tao. Sige po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Tayo po muling lumapit sa ating Diyos na buhay. Lord Jesus, O God, Panginoon, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tumatawag, ang Diyos na nakikinig, Panginoon. Lord, dalangin ko lamang po, Panginoon, ng puso, Panginoon, na nakakaunawa sa hapong ito, Panginoon. Ano man pong aming maririnig, Panginoon Jesus. Ihandaan niyo po ang aming mga sarili, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isipan, Panginoon, ang aming puso. Nang sa gayon, Panginoon, hindi lang basta maunawaan ang salita mo, Panginoon. Kundi, Panginoon Jesus, ito po yung maging pagkain, Panginoon, ng aming kaluluwa, Panginoon Jesus. Panginoon, hindi basta lamang matapos ang linggong ito, Panginoon, ng kami nakarinig, Panginoon. Hindi, Jesus, maintindihan at maunawaan namin kung ano po bang sinasabi mo ngayong linggo, Panginoon. At maapektuhan po kami nito. Ang aming kaluluwa, Panginoon. Na hindi lang po ito routine na linggo-linggo nandito kami, Panginoon. Sa linggong ito, Panginoon, kami po'y kausapin niyo ng personal, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, ay hindi na naaapektuhan sa mga turo, hindi na naaapektuhan sa mga panalangin. Lord Jesus,
ngayong linggo, lahat po ng aming mga puso'y itinataas sa inyo, Panginoon. Sa gayon, mas maintindihan po namin kung ano po bang ginagawa mo sa aming lahat, Panginoon. Lord, salamat, Jesus. Pagkat ika'y tapat. Ikaw po ang sumama sa iyong tagapagturo ngayong linggo, Panginoon. Ikaw lamang ang matanyag, Panginoon. Ang iyong pinasasabi lamang, Panginoon, ang aming maunawaan. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Sa inyo po maingat na binabalik lahat ng papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Sa panahon ngayon, alam po, ang dali lang mag-ghost. Alam niyo po ba yung ghost? Yung basta na lang aalis, na parang multo. Ano po, ang dali na lang ma-block at ang daling ma-cancel. Pero ngayong hapon po, alam niyo po ba ang pinaka nakakatakot na cancel culture sa buong mundo? It is not when people cancel you. It is when God finally leaves you to your own devices. Isa po sa nakakatakot na katotohanan, maari po ang tao'y makarinig ng katotohanan ng matagal na panahon and still i-reject po ang katotohanan ng kanyang narinig. Na darating po sa point na i-confirm po ng Diyos yung blindness, yung kabulagan na paulit-ulit ng pinipili. Ito po yung babala mismo ng Romans 11:7-10. Sama-sama po nating basahin ngayong hapon. Sabi po dito, at ngayon, hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig, hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. If we look at Israel during Paul's time, they were deeply religious. Pag sinabing religious po, sila po yung masisipag sa church. Ano po? Aral po sila at lahat po ng kasipagan tungkol sa church, ginagawa po nila. Super active sa church, kumbaga. Todo bigay sa mga rituals, kapisado po nila yung mga kautusan present sa lahat ng mga gawain at grabe po sa tradisyon. They pursued righteousness passionately. Alam niyo po yung kulang na lang talaga magstay sila sa templo dahil sa dami nilang ginagawa sa Panginoon. Yan po yung ginagawa nila Sobrang sipag po nila. Yet, they missed salvation completely. Pero paano po nangyari yun? Kung sila'y religious, kung sila ay masisipag sa church, kung sila ay lahat inaatendan, lahat todo bigay, they missed salvation completely. Paano po nangyari yun? Bakit? Paano nangyari na ang sipag nila, pero napahamak? Ito po yung katotohanan ngayong hapon. Because sincerity is not enough. Religion is not enough po. Village. Kahit gaano pa po tayo kasigasig sa ating ginagawa, hindi naman po yan paramihan ng ginagawa Kahit gaano ka pa ka-passionate sa ministry mo, hindi po yan about doon. Hindi po enough ang mga bagay na yan. Ito po isa sa mga katotohanang malalaman po natin ngayong hapon. Kaya ngayon, ipinapaliwanag po sa atin ni Paul kung bakit ang mayorya ng Israel ay tinanggihan si Jesus habang isang maliit na remnant lang ang nanalig. So nabasa po natin yung Romans 11:7-10. Ano-ano pong matututunan natin sa bagay na yun? Balik po tayo sa verse 7. Sabi po dito, ano ngayon? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimithi. They were religious po. Sila po ay maraming ginagawa at aral. Pero ano pong sabi dyan? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ito po ang katotohanan ngayong hapon.
na ang relihiyosong pagtsatsaga ay hindi makapagbubunga ng tunay na katwiran. Sabi po doon sa King James Version, may term po doon na seeketh. Ang ibig sabihin po noon, ng salitang ito ay naglalarawan ng masidhi, matindi, walang humpay, siksik, liglig na paghabol sa Panginoon. Alam niyo po, may desire naman na kaya naman ginagawa nila yung mga religious activity kasi may desire sa puso. May paghahabol sa Diyos. Na kaya nila ginagawa yun kasi meron ng desire sa puso nila. Gustong-gusto nilang matanggap ng Diyos. Kaya ginagawa nila yung mga bagay na yun Gusto nila ng kaligtasan mula sa Panginoon. Gusto nila yung tinatawag na covenant blessing. Pero ang sabi po sa Romans 11:7, ano ngayon? Hindi nakamtan ng bayang Israel ang kanyang minimithi. Saan po ba sila sablay? Okay, ang dami nilang ginagawa. Saan po ba sila sablay? Totohanan ngayong hapon po. Inahabol nila ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng sariling gawa. May desire naman po sa puso na maghabol sa Panginoon na matanggap sila. Pero kaya lang iba po yung pamamagitan nila Iba po yung way nila. Ang way po nila yung sariling lakas, sariling pamamaraan. At dun po sila sablay. Kasi ang tunay na paraan po ay ang pananampalataya po natin sa Panginoon. Na possible pala yun, na ang dami nating ginagawa, we're too busy sa maraming gawain, pathways. Dahil gusto natin makatagpo ang Diyos Dahil gusto natin matanggap tayo ng Diyos. Pero at the end of the day, ma-remind tayo sa nangyari dito. Na hindi yan paramihan ng ginagawa. Hindi yan pagiging sincere lang sa ginagawa mo. Ito po ay patungkol sa ano bang pamamaraan. Ito po ay patungkol sa faith mo sa Panginoong Jesus. Hindi po ito patungkol sa iyo. Yun po ang katotohanan ngayong hapon. Okay naman yung mga bagay na yun pero may sablay sa kanila at iyon po yung kanilang pamamaraan. Balikan po natin yung sinabi ni Paul sa Romans 10:2-3. Sabi po dito, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Kita niyo po, ang dami naman po nilang ginagawa Kumbaga sa panahon po natin ngayon, may bootcamp din po sila. Siguro po sa panahon ngayon, may flex din po sila. Siguro kung sa panahon ngayon, ang dami rin pong ginagawa nila sa Panginoon. Nandun yung puso, pero ni-remind po tayo, wait lang. Ano bang paraan yan? Paraan mo ba yan? Ginagawa mo ba yan para tanggapin ka ng Diyos? Hindi ho Yung Israel po, hindi nakamit yung minimithi dahil po sa isang sablay. Ano po yung sablay? Ginagamit nila yung sarili lang nilang lakas Sa pamamagitan lang ng pansarili nilang way. At nakalimutan po nila yung katotohanan. Balikan po natin sandali ang Romans 9:31-32. Sabi po dito, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, natisod sila sa batong katitisuran. Yan po yung paalala sa atin ngayong linggo. No, okay naman Okay naman na marami po tayong ginagawa. Pero alam niyo po, i-check po natin ang ating mga sarili araw-araw na sa gitna ng kabisihan mo, wait lang, yun ba yung pamamaraan ng Diyos? Lumalapit ka pa ba sa Diyos? O ginagawa mo ang mga bagay na yan para matanggap ka ng Diyos? Hindi ho Natanggap ka ng Diyos kasi pinili ka niya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi sa mga bagay na yan. Wala naman hong masama kung marami tayong ginagawa. Pero ito po ang pinaka-importante. Ito po yung pinaka-importante. Imaginin po natin, may isang taong gustong umakyat sa langit gamit ang isang hagdan. Isang hagdan na gawa ng sarili niyang kabutihan at moralidad. Yung kada step, ganito po yun Mabait naman ako, masipag naman ako sa church, wala naman akong inaapakang tao, palasimba naman ako.
sige hakbang pa. Pero kahit gaano katibay ang tingin mo sa hagdang ginagawa mo, kahit gaano ka pa kaseryoso sa pag-akyat, still, yung hinahakbangan mo ay gawa mo. At hindi yan sasapat para makaakyat ka sa langit. Hindi kailanman sasapat at mananatili ka lang umaakyat at napapagod. Dahil ano po, sariling lakas eh. Ngayon pong hapon, gusto ko lamang po ang bawat isa ay makausap ng totohanan. Kahit hindi nyo po sabihin sa inyong mga katabi, pero ngayong hapon po, maging totoo lamang po tayo sa atin, sa ating mga sarili. Ano po, pwede po nating makabisado ang Bible. Pwede po nating gawin ang lahat ng bagay dito sa church. Kahit ikaw pa'y umattend ng Friday service sa Rizal, Saturday, mamili ka kung Laiya or next, at Sunday, o umattend ka pa ng meeting. Pwede kang umattend sa kahit anong prayer gathering. Mag-serve. Kung gusto mo mag-multi-ministry, gawin mo. Pero ang tanong po is, kumusta po ang relasyon natin sa Panginoong Jesus? Kumusta po yung relasyon natin? Baka nga po, akala natin, yes, tagapagligtas lamang ang Diyos. Pero nakalimutan natin na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ano po, na kailangan nating magpasakop sa Diyos na ito. Na hindi lang po, yes, nakamit natin yung salvation, doon na po, tapos na po ang lahat. Akala natin nakamit na natin dahil kilala natin ang Diyos. Pero baka po kilala lang natin ang Panginoong Jesus at di po tayo sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang relihiyon na walang pananampalataya sa Panginoong Jesus ay nagiging self-righteousness lamang. Gagawa ka ng mabuti hindi dahil mahal po natin ang Diyos, kundi dahil may gusto kang patunayan o dahil akala mo, binibili mo ang kaligtasan mo. Akala po natin yung ating mga ginagawa sa Panginoon para matanggap tayo ng Diyos. Yun po yung problema sa Israel that time eh. So po na matanggap sila ng Panginoon. Kaya po ginagawa nila itong mga religious activity and yet sabi po at ngayon, ano po, balik po tayo sa 7. At ngayon hindi nakamtan ng bayang Israel ang kanyang minimithi. Sincerity cannot save a soul. Ang Panginoong Jesus lamang po eh. Bumalik po tayo sa katotohanan ngayong hapon na sa Panginoong Jesus lamang po babalik at babalik. Kaya po kahit ikaw pa ay may tiyaga sa ginagawa mo sa Panginoon, hindi po yan nagbubunga ng kaligtasan. Sapagkat ang tunay na kaligtasan po ay babalik at babalik lamang po tayo sa Panginoong Jesus. Naalala ko po ito po yung taon ng pagsuko eh. Ito po yung song, ito po yung awitin natin sa Panginoon ngayong taon. At grabe po ang pagkilos ng Diyos eh. Bumalik po tayo sa Panginoong Jesus sa mga oras na to. Na hindi naman nakatingin ng Diyos sa marami kang ginagawa eh. Nakatingin ng Diyos sa puso mo na sumasampalataya sa Kanya. Ngayong hapon, muli po tayo niyang papaalalahanan na ang Diyos ay laging nagliligtas na isang bayan sa pamamagitan ng biyaya. Sabing biyaya, yun po yung grasya ng Diyos eh. Sabi po doon, ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Habang ang buong bansa ng Israel ay tinatanggihan ng Panginoong Jesus, may tinatawag po si Paul na the elect. Ano po? O mga pinili ng Diyos na nakatanggap ng righteousness. Dito ay pinakita ni Paul ang bigat ng soberanya na biyaya ng Diyos. Ito po yung tinatawag na sovereign grace. Hindi naman po tuluyang naubos ang mga naniniwalang Hudyo. Kasi nandun po si Paul eh. Nandun po yung tinatawag na remnant na naulit na po sa atin last week at 2 Sundays ago. Yung mga nananatiling matapat sa Panginoon. Alam niyo po, church, village, ito po ang katotohanan ngayong hapon na ang kaligtasan po, hindi po yan ini-earn eh. Na parang sahod ba? Na gagawin ko muna ang mga bagay na to kapalit ng kaligtasan ko, kapalit ng pagtanggap ng Panginoon sa akin. Hindi ho ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay isang biyaya. Pag sinabi pong biyaya, wala ka namang kinalalaman sa bagay na yon. Ito po ay binigay ng Diyos sa'yo. Binigay sa'yo ng Panginoon yan. Kaya ang tunay na salvation po, ito po yung nagbubunga ng humble experience. Ng humbling experience po sa atin, ng kababaang loob.
na wala naman po tayo may pagyayabang sa Diyos. Na yung salvation na meron ka, bigay yan ng Panginoon. Biyaya yan sa'yo. Isipin po natin na may dalawang taong magkatabi sa loob ng isang silid. Pareho silang nakikinig sa iisang gospel message. Pero ang nangyari, yung isa, lalong nagmatigas ang puso, habang yung isa naman ay biglang umiyak, nagrepent, at nanalig. Ano po ang kanilang pinagkaiba? Mas matalino ba yung nanalig? Mas mabait? Mas open-minded po ba yung nanalig? Hindi ho eh. The difference is not human superiority, but divine grace. Binigyan siya ng Diyos ng pusong nakakaunawa eh. Imagine nyo po, parehas naman nilang napakinggan yung bagay na yon. Pero ang pinagkaiba po nila, yung isa binigyan ng Diyos ng pusong nakakaunawa. Ibig sabihin lamang po nito, iyang kaligtasan na meron ka, pinigay lang yan sa'yo ng Diyos. Hindi dahil napakagaling mo, hindi dahil napakabait mo, hindi dahil napakagaling mong kumanta, napakagaling mo sa school. Hindi ho yan eh. Ang katotohanan ho ay, iyan ho ay bigay sa'yo ng Diyos. Ano po, kaya dapat po ang kaligtasan ay nagbubunga ng isang humbling experience po. Anong ipagyayabang mo po sa Diyos? Anong ipagyayabang mo sa katabi mo? Na mas magaling ka kaysa dyan? Na mas matagal ka kaysa dyan? Pinili ka na lang din naman ng Diyos eh. Pinigyan ka lang naman niya ng kaligtasan. May ginawa ka ba para doon? Walang sino mang believer ang pwedeng magsabing, kasi mas spiritual ako. Kasi mas masunurin ako kaysa sa'yo. Kasi mas nagtagal ako kaysa sa'yo. Alam niyo po, dito po natin silipin ng isang malaking sakit sa loob ng isang modernong church. Marami ho sa atin ang lakas ng loob magmataas sa Panginoong Jesus. Ang yabang-yabang ho natin eh. Kasi hindi ho natin naintindihan siguro na yung kaligtasan na meron tayo, yan ho ay biyaya ng Diyos. Yan ho ay biyaya na wala kang kinalalaman. Ang taas-taas ho ng tingin natin minsan sa ating sarili. Ano po? May kakayahan kang mag-contribute financially. Akala nila dahil sa malaki ang kanilang tithes, malaki ang kanilang pledge, o taga-finance ng mga gawain ng church, VIP na sila sa church. Na kailangan i-recognize. Ganun po ba yun? Ang kaligtasang meron ka ay biyaya sa'yo ng Diyos. Regalo yan sa'yo ng Diyos. Anong may pagyayabang mo sa kanyang harapan? Na mayaman ka? Na pwede mong sabihin, pag ako umalis sa church na yan, kawawa kayo. Saan kayo pupulutin? Nakakalungkot ho. Nakakalungkot ho. Ito ho yung katotohanan eh. May nangyayari hong ganito sa modernong church na ang yayabang po. Bumalik po tayo. Kaligtasan ba na meron ka? Saan ba galing yan? Dahil mayaman ka? Dahil magaling ka? Yan po ba yun? Ang tunay na kaligtasan po ay nagdudulot ng kababaang loob. Kasi kagandahang loob ho yan ng Diyos eh. Pinigay ho yan sa'yo dahil ang Diyos ang nagbigay. Tapos ang usapan. Hindi dahil kung ano-anong bagay na tungkol sa'yo. Yan ho ay binigay sa'yo ng Diyos dahil sa kagandahang loob niya. Minsan po gusto lagi nating, dahil malaki yung ganito, gusto po nating ma-recognize na kapag hindi po na-acknowledge sa unahan, magtatampo. Mas malaki naman yung binigay ko doon. Bakit hindi man lang ako nabanggit? Malaki naman yung binigay ko doon, ba't hindi man lang sinabi na ito ang binigay ko? Kasi balik ho tayo dito sa Panginoong Jesus. Yung kaligtasan na meron ka sa Kanya galing yan. Anong ipagyayabang mo sa Kanyang harapan? Pag magaling kang tumugtog, hindi mo na ako aalisin sa church kasi magaling ako tumugtog. Hindi ako aalisin sa church na yan dahil magaling ako kumanta. Hindi ho Wala ho tayong maipagyayabang sa Kanyang harapan. Dahil ang Diyos ho na nagbigay sa atin ng kaligtasan, ang Diyos na nagbigay niyan na may kagandahang loob. Hindi dahil sa kung ano-anong issue mo sa katawan. Hindi dahil kung ano ka. Hindi dahil sino ang Diyos na nagbigay sa iyo niyan. Na kung tutuusin po, alam niyo po ang tunay na pagbibigay, yan po ay lihim Kumbaga sa term natin, low-key, walang ingay. Kasi pag para sa Diyos, ma-recognize ka man o hindi, gusto mong makatulong. At ganun ho ang isang church. Nagsasama-sama ho sa church. May mga taong hindi perpekto na tinawag at pinili ng Diyos na maging kabahagi ang kanyang kaharian. Kaya wala po tayong maipagmalaki sa kanyang harapan. Kung nagbibigay ka lang para kilalanin, reward mo yan sa tao.
at hindi sa Diyos. Malaki man ang ambag mo, pero nireklamo mo sa Panginoon. Gusto mong ma-recognize? Bigyan ka ng reward ng tao, i-recognize ka. Pero baka basura yan sa harap ng Diyos. Zero yan sa harap ng Diyos. Kahit gaano pa yan kalaki, kahit bilyon-bilyon. Kasi ang katotohanan po ito eh. Minsan, akala natin kapag may resources tayo, kaya nating bilhin ang kaligtasan, bilhin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi ho eh. Balik lamang po tayo. Hindi yan sa dami ng ating ginagawa, sa estado mo sa buhay. Sabi po dito, hindi nakamtan ng bayang Israel ang kanyang minimithi. Kumusta po tayo? Ngayong hapon po, kumusta po ang ating mga puso? Yan po ba yung puso pa rin na sobrang thankful sa Panginoon na wala ka namang ginawa eh? Wala ka namang ginawa, wala namang qualification. Pero pinili ka ng Diyos maging kabahagi ng kanyang kaharian. Kaya po kung ang grace can open the blind eyes, bakit po natin pinagmamalaki ang ating mga resources sa harapan ng Diyos? Ito po yung tinatawag ni Paul na the elect o yung mga pinili, yung grasya ho ng Diyos ay ibinigay sa kanila at hindi po nila ito pinaghirapan. Salvation is not achievement, it is mercy. The only reason anyone sees is because God gives sight. Ang Diyos ho nagpapaunawa eh. Kaya po pag ngayong hapon po, kapag na-remind po tayo na yung grasya ng Diyos, yung kaligtasan na meron ka ay grasya niya, ay biyaya niya. Ang tunay pong sumasamba sa Diyos, ang response po ay kababaang loob eh. Na ang katotohanan ay wala ka naman talagang ginawa para dyan. Na ang Diyos ay laging nagliligtas ng isang bayan, sa pamamagitan lamang po ng biyaya. At kailangan po natin laging i-assess ang ating mga sarili ngayong hapon. At sa mga susunod pang araw, dahil po ang paulit-ulit na pagtanggi ay humahantong sa makatarungang pagmamatigas ng puso. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimiti. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. The rest were hardened. At hindi ito aksidente o bigla ang pangyayari. Ito po ay judicial. So, judicial hardening na itinuro po sa atin last week ni Coach MJ. Ibig sabihin po nito, ito ay hatol at parusa ng Diyos. Nilock-in at kinumpirma ng Diyos ang rebellion na paulit-ulit nilang pinipili. Para patunayan po, basahin po muli natin at balikan ang Deuteronomy 29:4. Sabi po dito, ngunit hanggang ngayon, hindi pa kayo binibigyan ni Yahweh ng pangunawa upang maunawaan ninyo ang inyong nakita at narinig. At muli po nating balikan ang Isaiah 29:10. Sabi po dito, sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng espiritu ng matinding antok, tinakpan niya ang inyong mga mata, kayong mga propeta, tinakpan din niya ang inyong mga ulo, kayong mga manghuhula. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng espiritu ng pagkaidlip. Yung mga kahit dilat na mata, bulag po sa katotohanan. At kahit nakabukas ang mga tenga, bingi sa tawag ng biyaya. Binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa at mga matang hindi makakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. Ang Diyos naman pala yan, nagpatigas ng puso. Pero ang katotohanan po ngayong hapon, wait lang, linawin po natin. Hindi ibig sabihin nito, walang kasalanan ng tao. Paul never removes human responsibility. Hindi pwedeng isisi ng Israel sa Diyos ang pagkabulag nila. Ito po ay paulit-ulit lamang. Dahil po paulit-ulit nilang tinatanggihan ang katotohanan na nasa harap na po nila mismo. Dahil paulit-ulit nilang binabaliwala at tinatanggihan ng Diyos, yan ho ang nangyari sa kanila eh. Binulag ho sila ng Panginoon. Balikan ho natin eh, may kasalanan ho sila eh.
paulit-ulit po nilang tinatanggihan ang grasya ng Diyos. Paulit-ulit po nilang pinipili ang kadiliman. At dahil ayaw talaga nila sa liwanag, at kalaunan hinayaan sila ng Diyos sa dilim. Parang ang nangyari po ay yung sa Pharaoh sa Egypt. Sinadya niyang patigasin ang puso niya hanggang sa ang Diyos na mismo ang nagpatigas nito bilang parusa. Ano po, makinig po kayo ngayong hapon. Isipin niyo po ang araw. Parang last week, 52 point something degrees Celsius na po ang heat index dito sa San Juan, Batangas. Kailangan po natin uminom, magdala po tayo ng tubig. Ano po? Isipin po natin ang araw. Ang iisang sikat ng araw na kayang tumunaw ng kandila or yung wax po, ay isa ring nagpapatigas ng putik. Isang sinag ng araw na kayang magpatigas ng putik at the same time makapagtunaw ng kandila. Parehong init, magkaibang epekto, depende sa kondisyon ng materyales. Ganyan ho ang gospel eh. Ang iisang mensahe ng krus ay nagpapalambot sa puso ng mga nagpapakumbaba. Ano po, ulitin ko po, ang iisang mensahe ng krus ay nagpapalambot sa puso ng mga taong nagpapakumbaba. Pero nagpapatigas naman sa puso ng mga taong mapagmataas at paulit-ulit pong tumatanggi sa Diyos. Yan ho ang gospel eh. Isang mensahe, pero magkaiba po ng effect sa tao. Isang tao na napalambot ang puso dahil naintindihan niya po eh. Dahil naunawaan niya at naging mababa siya sa harapan ng Diyos. At ang isang tao naman na tumigas ang puso dahil sa kanyang pagmamataas at sa kanyang paulit-ulit na pagtanggi sa Panginoon. Every single time na nakakarinig ka ng preaching, tuwing may conviction ng Holy Spirit sa puso mo tungkol sa kasalanan mong ito, pero alam niyo po, patuloy po nating dinededma. Na kapag narinig natin ito sa pulpito, na sinabi ng Holy Spirit sa iyo, na isuko mo na yan sa Diyos, yung kasalanan yan, patuloy po nating dinededma ang banayad na tinig ng Diyos. Kaya po ang tanong ngayong hapon, naapektuhan ka pa ba ng simpleng pananalangin? Naapektuhan ka pa ba sa mga turo sa'yo ng Panginoong Jesus? Naapektuhan ka pa ba sa mga binabasa mo? Kasi baka ho hindi na eh. Matakot ho tayo. Kasi ho yung Israel eh. Paulit-ulit ho nilang tinanggihan ng Diyos. Noong nangyari, pinagmatigas ho ang kanilang mga puso. Pinulag ho ang kanilang mga mata. Kaya makinig ho tayo sa ano bang sinasabi ng Diyos. The conviction you ignore today will become the spiritual blindness of tomorrow. Ang pinakamatinding parusa na pwedeng ibigay ng Diyos sa isang tao habang buhay, ay ang ano po, ay ang pabayaan na lang siya sa kadiliman na mas gusto niya. Kasi paulit-ulit po nating tinatanggihan ng Panginoon. Yung hindi ka na sinasaway ng budhi mo, yung gumagawa ka ng kasalanan pero wala na po tayong pakiramdam. Yung wala nang pumipigil sa'yo. Gusto mo yan? Sige, gawin mo yan. Ayaw mong sumunod? Sige, gawin mo yan. Ayaw mong isuko yan sa Panginoon, yung kasalanan mo sa ating mga next. Ayaw mong isuko sa Panginoon yung mga pinapanood mo na hindi naman nakakalugod sa kanyang harapan. One day, wala nang conviction sa puso mo na tumigil. Ayaw mong isuko yung kasalanan na yan sa Diyos. Baka isang araw, wala ka nang marinig na tinig na pumipigil sa'yo. Kasi nandyan ka eh. Kasi patuloy mong ini-ignore. Ini-ignore po natin ang salita ng Diyos. Ang banayad na tinig na sinasabi niya po sa atin. Rejected light eventually becomes judicial darkness. Ito po, a hard heart never happens overnight. Hindi ho yan instant, na matigas na agad ang puso mo. Hindi ho, unti-unti ho yan.
hindi mo namamalayan, patigas na pala ang puso mo hanggang sa umabot na hindi ka na naaapektuhan. At yun ho ang nakakatakot. The danger is not merely hearing truth. It is resisting it. Kaya po, sabi po ang point po natin ngayong patatlo, ang paulit-ulit na pagtanggi ay humahantong sa ano po, makatarungang pagpapatigas ng puso. Ngayong hapon po kailan po yung huling beses na naging totoo ka sa harapan ng Diyos? Kung minsan naging mayabang ka sa kanyang harapan, lumapit ka sa Diyos. Ano po? Kung minsan pa, may bagay kang hindi maisuko sa Panginoon, ba't hindi ka lumapit sa Diyos at sabihin mo ang totoo na, Lord, hindi ko maisuko ang bagay na to eh. Hindi mo po kailangang magpanggap sa Diyos. Kasi yung pagpapanggap, maaari yan ipagtanggi na. Ano po? Pagtanggi dun sa tinig na nagsasabi sa'yo. Yung banayad na tinig na kumakausap sa'yo. Na baka isang araw, hindi mo yan marinig at hindi mo na marinig. Dahil sinarado na ng Diyos ang iyong mga tainga. Saan mo gusto sa bagay na yan? At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong, nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Doon sa 10, lumabo nawa ang kanilang mga mata, ang kanilang mata nang hindi sila makakita, at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito po yung hinugot ni Paul sa mga awit 69. May tinutukoy po kasi siya ditong table o hapagkainan. Ang hapag ay sumisimbolo sa pagpapala, pribilehiyo, proteksyon, at kapanatagan ng loob sa kanilang mga relihiyon. Para sa mga Hudyo, ang mismong kautusan at ang kanilang tradisyon, ang kanilang tinuturing na table. Pero dahil ginamit nila ang kautusan para magyabang at magtayo, at kilalanin lamang ang sariling pamamaraan, sa halip na umakay sa kanila ang Panginoong Hesus, ang mismong kautusan na akala nila ay nagliligtas sa kanila, ay nagiging bitag po at hatol sa kanila. Kasi po mali na ang resulta dapat yan kababaang loob. Pero pag mamataas po, kumbaga sa gamot po ang gamot ay idinisenyo para magpagaling. Pero kapag inabuso po natin ng gamot o maling dosage ang ating ininom, ang mismong gamot na akala mo ay magpapanatili sa buhay mo, ay siya ring magiging lason na papatay sa'yo. Maraming pong tao ngayon sa loob ng church ang nakaupo at nakakulong sa sarili nilang table. Kampante po. Sobrang panatag sa kanila. Patotoo. Sa kanilang attendance record sa church na wala naman akong absent. Sa rami ng kanilang ginagawa at sa laki ng kanilang binibigay. Pero hindi ho yan Naakala nila dahil active sila o marami silang naiambag ay tanggap ho sila ng Diyos. Tanggap po tayo ng Diyos. Naligtas po tayo. Pero baka ang mismong mga bagay na iyong ginagawa ang magkundina sa'yo sa impyerno. Dahil mas nagtitiwala ho tayo sa mga bagay na ating ginagawa kaysa sa bagay na ginawa ng Diyos para sa atin.
the table became the trap. Ang ginagawa ho natin sa Diyos, baka after some time, maging trap na ho yan sa atin. Maging patibong. Lagi ho nating tandaan na lahat po ng bagay na minamahal natin higit sa Panginoon ay patibong. Kasi hindi ho natin ina-accept na ito po ay isang katotohanan na akala natin ay basta-basta na lamang. Pero hindi ho eh. Baka kaya akala mo basta-basta na lang yun. Kasi patuloy mong ini-ignore kung anong sinasabi ng Diyos. Religion without Jesus damns instead of saves. Ang buong takbo ng kasaysayan ng Israel ay nagpapakita ng bigo ang tao kapag sariling sikap ang pinairal. Sinusubukan nilang abutin ang tinatawag na righteousness sa pamamagitan ng mga gawa. Ngunit wala po itong patutunguhan. Pero ito po ang magandang balita. Ang righteousness na hindi natin kayang maabot sa pamamagitan po ng mga ginagawa natin, ng ating mga bulsa na walang laman, ay binigay ho na libre ng Panginoon. Kaya wala ho tayong karapatang magmata sa kanyang harapan dahil libre ho yung binigay ng Panginoon sa iyo. Ang Panginoong Jesus na tumupad ng kautusan ng perpekto. Si Jesus na umako ng parusa at hatol ng pagkabulag at sumpa na para po sa atin. Si Jesus na nag-alok ng kanyang perpektong katwiran para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Sabi po, you cannot save yourself kahit gaano ka pa kayaman, kasipag, o kabait. Hindi mo kaya eh. But Jesus can save you completely. Sa mga oras na ito, siyasatin po natin ang ating mga puso. Minsan pa, are you trusting Jesus? Or are you secretly trusting your own goodness and financial contributions? Nararamdaman mo ba na unti-unti nang nagiging manhid at resistant ang puso mo sa tuwing tinatamaan ka ng salita ng Diyos? Relihiyoso ka nga ba? Pero sa totoo lang, baka pubulag na tayo. Para sa atin po bilang church, hindi tayo pwedeng magbenta ng huwad na kapanatagan sa mga tao. We must preach grace clearly. We must preach repentance urgently. And we must keep Jesus centrally. Hindi po natin pwedeng i-baby ang mga mayayaman o ang mga may posisyon, ang mga magagaling para hindi lamang po sila umalis. Ang katotohanan po ay dapat maihayag. Kaya buong pagmamahal nating binabalaan po ang bawat isa, ang paulit-ulit po na pagtanggi sa ating Panginoong Jesus ay mapanganib. Huwag mong hintayin na dumating ang araw na hindi mo na kayang marinig ang bulong ng biyaya ng Diyos. Sa atin pong lahat, huwag po nating patigasin ang ating mga puso ngayong araw. Ang iisang mensahe na nagliligtas ay siyang naglalantad ng tunay nating kulay. Ang iisang katotohanan na nagpapalampot ng puso ay siya ring may kakayahang magpatigas nito
kung ito ay ating patuloy na tatanggihan. Come to Jesus habang naririnig pa po natin ang kanyang banayad na tinig na tumatawag sa iyo. Ibaba na po natin yung ating pagmamayabang sa harapan ng Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya ng may kababaang loob. Iniimbitahan ko pa ang bawat isa na tumayo. Ngayon po, bakit hindi po tayo yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata sa mga oras na ito? Sige po, huwag niyo po munang intindihin ang inyong mga katabi. Ang init na inyong nararanasan. Tayo po yumuko at pumikit. Habang nakapikit ang ating mga mata at nakayuko ang ating mga ulo, pakinggan natin ang bulong ng kanyang espiritu. Hayaan mong pumasok ang katahimikan sa puso mo ngayon. Alisin mo muna ang ingay ng mundo. Ang ingay ng mga achievements mo. Ang ingay ng mga boses ng ibang tao. Sa sandaling ito, ikaw lang at ang Diyos. Bawat isa sa atin ay tinatanong ng Panginoon, nagtitiwala ka ba sa aking anak? O nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan? Baka akala natin okay tayo kasi marami tayong ginagawa sa church. Baka akala mo dahil malaki ang naitutulong ng bulsa mo o dahil masipag ka sa iyong ministry, ay sapat na yon. Ang pinakamatinding trahedya ay ang maging active sa loob ng church pero malayo ang puso sa Panginoong Jesus. Ang masakit ay ang mang-akay ng iba papuntang langit. Pero ikaw mismo ay patungong kapahamakan dahil sa mga sarili mong katwiran na palaging bit-bit po natin. Kung nararamdaman mo ngayon na unti-unting nagiging manhid ang puso mo, na tuwing may preaching ay wala nang pakiramdam, na tuwing tinatamaan ka ay lumalaban ka pa at nagmamatigas, huwag mong baliwalain ang sandaling iyon. Kung naririnig pa po natin ang tinig ng Panginoong Hesus sa mga oras na to, ibig sabihin lamang po noon, may pagkakataon ka pa. Huwag mong hintayin na iwan ka ng Diyos sa sarili mong kadiliman. Huwag mong hintayin na pagkabulag mo ay ang maging pital ng hatol. Kung ikaw yung tao na pagod na sa pagpapanggap, pagod na sa pagbili ng pabor ng Diyos gamit ang pagbibigay o paglilingkod, at gusto mong durugin ng Diyos ang iyong self-righteousness at entitlement, kung gusto mong sumuko kay Kristo ng buong buo at magtiwala sa Kanya ng walang reservation, malaya po tayong itaas natin ang ating mga kamay. Itaas mo ang kamay mo bilang tanda na sumusuko ka sa iyong ihabang nang walang paghusga. Ito ay sa pagitan mo at ng tagapagligtas na nag-alay sa iyo ng buhay ng buong buo. Sabay-sabay nating bitawan ang mga tanong na ito sa ating puso. Nagtitiwala ba ako sa relihiyon, pagbibigay, at sariling gawa imbes na kay Jesus lamang? May mga pagkakataon ba na nilalabanan ko ang conviction ng Holy Spirit sa buhay ko?
Ang puso ko ba ngayon ay nanatiling malambot sa salita ng Diyos? O na nagsisimula na itong maging manhid? Saan ba talaga nakakapit ang kasiguraduhan ng aking kaligtasan? Sige po tayo po malayang lumapit sa ating Diyos. Panginoong Jesus, buksan mo po ang aming mga mata bago pa dumating ang parusa ng pagkabulag, Panginoon. Durugin niyo po ang mga puso naming nagmamata sa iyong harapan, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, ang iyabang sa aming puso, Panginoon. Sa aming paglilingkod, Panginoon, hindi naman po ito sarili, Panginoong Jesus, oh God. Lord Jesus, sa mga oras na to, oh God, Panginoon, gusto naming marinig, Panginoong banayad mong tinig, Panginoong Jesus. Gusto namin, Panginoong, marinig, Panginoon, ano bang sinasabi mo sa mga oras na to, Panginoon. Lord Jesus, oh God, iparinig mo muli ang iyong tawag, Panginoon. Iparinig muli ang iyong banayad na tinig sa mga oras na to. Sapagkat kung ito po'y aming naririnig, Panginoon, may pagkakataon pa, Panginoon, na lumapit muli sa iyo, Panginoon, at sundin ang pinagagawa mo, Panginoon. Panginoong Jesus, amin pong isinusuko ang aming mga pusong nagmataas sa iyong harapan, Panginoon. Ang puso na naging mayabang, Panginoon, dahil nakalimutan po namin na kaligtas ang meron kami ay biyaya mo, Panginoong Jesus. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maunawaan, O God, ang mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay. At hindi lang tapang, kundi paninindigan, Panginoon, na gawin, Panginoon, ang sinasabi ng banal na Espiritu sa amin sa mga oras na to, God. Kung sa mga oras na to, Panginoon, sinasabi mong isuko na namin ang mga bagay, ang kasalanan na yan, Lord, bigyan mo kami ng paninindigan na gawin ito sa mga oras na to, Panginoon. Panginoon, kung hinihingi mo ang buhay namin, Lord, bigyan nyo kami ng paninindigan na gawin ito. Lord Jesus, oh God, na kapag dumating na naman, Panginoon, sa pagkakataon na kami magmataas sa iyong harapan, Lord, ibalik mo po kami. Huwag niyo po kaming tuluyang mabulag, oh God. Muling basagin ang aming mga puso at ibalik sa puso ng pagsamba, Panginoon. Sapagkat ang aming mga puso ay gusto namin, Panginoon, muling ialay sa iyong harapan. Na hindi niyo po kami magagamit ng totohanan, O God, Lord Jesus. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa kabuuan ng diabin niyo, O God, na kung may mga kwento ng pagsunod, pagsuko na kahit iwanan, Panginoon, kahit magalit ang mga magulang, Panginoon, na kahit, Panginoon, mawalan ng trabaho, ay susunod, Lord, wag niyo pong iwanan ang bawat isa sa ganitong kwento, Panginoon. Dalhin niyo po sila sa taon ng pagsuko, Panginoon, na kung sa mga panahong ito nagmamataas pa sila sa iyong harapan, Lord, isama mo sila sa kwentong binubuo mo, Panginoon, sa diabin niyo, O God, Jesus. Lord, isama niyo po sila, O God. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, patuloy na mabulag ang puso nilang patuloy na tumatanggi, Panginoon. Lord Jesus, O God, tulungan niyo po ng minsan pa magamit ang aming mga buhay, Panginoon. Na minsan pa, Panginoon, matawag mo itong banal mong tahanan, O God, Jesus. Nabasag sa iyong harapan. Ay, naririnig, Panginoon, namin ang tinig mo. Lord, salamat po sa iyong mga salita ngayong hapon. Pagkat hindi po ito kung gaano kagaling kami sa aming mga ministry, Panginoon.
hindi sa mga ambag, kundi sa pusong may paninindigan na sumunod at gawin ang minsan pang sinasabi ng iyong banayad na tinig. Sige po, sa mga oras na ito, at hindi ka po manahimik at pakinggan kung ano po bang sinasabi ng Panginoon sa iyo sa mga oras na to. Lord Jesus, Lord, sa inyo po na makakagawa ng lahat ng bagay, higit pa sa kaya naming isipin at hilingin. Ang Diyos na hindi sumusuko, ang Diyos na pumipili, ang Diyos na nagkakaloob. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil binigyan niyo po kami ng pusong nakakaunawa. Samahan niyo lamang po kami. At patuloy na dalhin sa mga bagay, Panginoon, na pinagagawa mo sa amin. At patuloy na aming buhay, minsan pa'y maging banal mong tahanan. Salamat, Panginoon, sa inyo po maingat na binabalik lahat ng paborit pagsamba sa pataas na pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon as we sing this last song. Maging malaya lamang po kayo sa pagkilos po ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, when we say God is here, kasama ho natin ang Diyos, this is not an idea. No? Hindi ho ito idea. Ang Diyos po, hindi ho siya idea. Siya po'y tunay na Diyos. Siya po ay kasama ho natin ngayong hapon. Narito ho siya. At maging tapat lang ho tayo sa Kanya sa paglapit. Maging open lang ho tayo sa Kanya. Kung may sinasabi ho sa atin ng Panginoon, umawit ho tayo, suko ho natin ang ating buhay. This is a song called Banal Mong Tahanan. Ito yung awit na ginamit ho ng Panginoon ng bootcamp. This is an old song, no? Pero nabuhay pong muli sa pamamagitan ho ng Panginoon, ng Espiritu ho ng Diyos. At ito ho ay buhay isa, lalo po doon sa mga umaten ho ng camp. At habang inaawit po natin muli ito sa Panginoon, malaya ho tayong sumamba, malaya tayong magsuko ng buhay at ibigay ang nararapat sa ating Panginoong Jesus. Tayo po'y umawit. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumba mo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, maghanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, maghanikaan, sa'yo ay pumisan. Oh, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
sumamo, pag-ingap natin mo. Ikaw ay mamasdan, makadilig ka at sa'yo ay pumisan. O Panginoon Jesus, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan lang, walang hanggang magpapurit, pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at ulungin mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Ulungin mo, buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan lang, walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at paging tapatin mo. Pag-ibig atin mo, ikaw ay mamasdan, magkaibigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging Banal mong O Panginoon, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan lang, walang hanggang mga papurit samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at minsan pa awitin natin bilang panalangin. Loobin mo, Panginoon, banal luglukan ang iyong wagas na pagsinta. O narito ang aming mga buhay, narito ang aming mga buhay, Panginoon. Maging masarap pagsamba sa'yo, Panginoon Jesus. Maghari ka, O Diyos, ngayon. Sige mo, sige ng ating mga puso. Loobin mo, buhay ko'y maging banal. Luglukan lang iyong wagas na pagsinta. Daluyan lang, walang hanggang mga maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos. Oh, ngayon at kailanman. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon, sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang aming pangarap, sa iyo ang aming puso, Panginoon, O Diyos. Sinasamba ka namin, itinangtanghal, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay po ito'y maging daluyan, O Diyos, ng walang hanggang papuri, pagsamba, Panginoon, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Baon po, Panginoon, ang katapatan mo. Baon po namin ang pagmamahal mo. Baon po namin ang kapayapaan at pag-asang mula sa iyo. Panginoon, sa amin ng paglabas, hayaan mo po na ang buhay po namin ay maglingkod sa iyo at maging daluyan ng iyong pag-ibig para sa kapwa, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Pasasalamat sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, naming Diyos. Amen at amen.